Isang nakasisilaw na haligi ng solar energy ang bumagsak, na agad na lumuso sa mga nakatagong taksil at mersenaryo. Habang nasusunog ang taluktok ng bundok mula sa epekto ng kanyang kapangyarihan, mahinahong lumabas si Fang Yi mula sa mga apoy, na nag-aanunsyo na ang mga daga na nagtatangkang isabutahe ang kanyang breakthrough ay nalinis na. Sa ibaba, ang mga lokal na tagapagtanggol at mamamayan ay nagdiwang sa kaluwagan, na ipinagdiriwang ang pagbabalik ng kanilang tunay na tagapangalaga. Bumalik sa headquarters, ang mga opisyal ay namangha sa kamangha-manghang kapangyarihan ni Fang Yi, na nagdadala ng takot sa kanyang mga kaaway at pakiramdam ng seguridad sa kanyang mga kakampi. Buong pagmamalaki nilang ipinahayag na ang pagkakaroon ng Master of the Sun God Throne sa kanilang panig ang pinakamalaking swerte para sa kanilang bansa. Samantala, bumabas si Fang Yi mula sa kalangitan at lumapag sa harap ni na President Ye Xiao at Elder Wu. Binati siya ni Elder Wu ng may malalim na paggalang, na pormal siyang tinawag bilang Master of the Sun God Throne. Inihayag naman ni President Ye Xiao ang masamang balita. Bagamat nadakip na nila ang Lord of the Earth, ang kaguluhan mula sa pagbaba ng Sun God Throne ay nagpahintulot sa kontrabida na makatakas. Itinanong niya ang opinyon ni Fang Yi sa sitwasyon. Kinilala ni Fang Yi na ang invasion ng kaaway ay nakapinsala sa kanilang bansa, nakasira sa prestihiyo ng kanilang nasyon, at nagpanak sa kanilang mga mamamayan. Pero, may kumpiyansa niyang Dainsmith ang mutated na mananakop bilang isang huwad na walang tunay na banta. Habang ang mga broadcast ng kanyang tagumpay ay lumalabas sa mga screen sa buong bansa, malamig na ipinahayag ni Fang Yi na dahil ng ahas ang kaaway na sampelan sila sa mukha, maghahatid siya ng isang mapangwasak na sampal pabalik. Sa kabilang panig ng border, ang Lord of the Earth at ang pinuno ng bansa B ay nanood ng balita ng may takot, na napagtatantong ang kanilang pinakamasamang bangungot ay magsisimula na. Bigla, ang mga SSS-class invasion alarm ay umalangaw-ngaw sa buong bansa B, na nagtulak sa nasyon sa matinding kaguluhan. Sa isang emergency meeting, isang nakatatandang ehekutibo ng gwardya ang hamampas sa lamesa sa matinding galit, na hinihiling na makipag-ugnayan sila sa bansang Siya upang pigilan ang kanilang mga puwersa. Nagngit-ngit siya na samobra na sila sa pagtrato sa kanilang Lord of the Earth bilang isang bilanggo ng digmaan at ngayon ay nagmamarcha na patungo sa kanilang mga border. Inihayag ng pinuno ng bansa B ang malungkot na balita. Binaliwala sila ng bansang Siya, at tumangging sumagot sa anumang komunikasyon. Ito ang nag-iwan sa mga matataas na opisyal na pinagpapawisan, desperadong nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, ang nakabalot at galit na Lord of the Earth ay hamampas sa lamesa, na sinasabihan ng mga politiko na ayusin ang kanilang mga sarili. Ipinaalala niya sa kanila ang kanilang lihim na sandata at inutusan silang mag-trigger ng isang first-level state of emergency. Sa kahabaan ng coastline, ini-activate ng bansa B ang pinakamalakas nitong alas, ang Deep Sea Barrier. Isang dambuhalang kalasag ng tubig na pinapatakbo ng mga mutated na agos ng karagatan at ng espiritual na enerhiya ng nasyon, na itinuturing na pinakamalakas na depensa sa daigdig. Nang makitang ikinandado ng harang ang bansa, ipinagdiwang ng pinuno ng bansa B ang inakala niyang ganap na kaligtasan. Mayabang na ipinagmalaki ng Lord of the Earth na kahit ang libu-libong elite na pioneer ay hindi man lang makakamot ang kalasag, na nagmamayabang na kahit ang sarili niyang kataas-taasang kapangyarihan ng lupa ay hindi ito mayayanig. Sinasabi niya na ang harang ay sapat na malakas upang makayanin ang 10 Throne Master ng sabay-sabay at ang kanilang kamangha-manghang teknolohiya ay nagpainggit sa iba pang mga pandaigdigang superpower. Sa pagpapahayag nito bilang kanilang pinakamalakas na alas, tumawa siya na ang sealer ay hindi makakapasok. Sa halip, plano nilang gamitin ang internasyonal na opinyon ng publiko upang pilitin ang bansang Siya na isuko si Fang Yi. Ngumiti siya na parang isang baliw, nasasabik sa pag-iisip na ang buhay at mga kakayahan ng sealer ay nasa ilalim ng kanyang awa. Sa buong bansa B, tinuyan ng mga mamamayan ang mga babala ng sealer. May tiwala sa kanilang hindi mapapasok na harang, mayabang silang nagreklamo tungkol sa bansang Siya bilang isang bully, na nagnanais na sila mismo ang personal na papatay kay Fang Yi. Pero sa bukas na karagatan, isang pamilyar na figure ang dumating. Napapalibutan ng umaatungal na gintong apoy, lumulutang si Fang Yi sa itaas ng kanilang mamahaling harang ng may malamig at nakatutoksong ngisi. Ganap na hindi natitinag sa harang ng karagatan,
naghanda si Fang Yi na magpakawala ng isang mapangwasak na atake. Samantala, ang Lord of the Earth ay nagdaos ng isang live-stream na press conference, na madermang ipinapaliwanag na ang Deep Sea Barrier ay isang top-secret na sandata. Umarte siya bilang biktima, umiiyak sa mga kamera tungkol sa kung paano nagtangkang pumatay sa kanya ang walang awang bansang Sia, na nagpuwersa sa kanya na halos hindi makatakas. Sa mismong sandali na itinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay upang mag-ipon ng isang bagyo ng solar energy, buong tapang na tinanggap ng Lord of the Earth ang sealer na subukan ang kanyang swerte. Ang mayabang na loko-loko ay literal na hinamon si Fang Yi na subukang umatake, na nag-aangking patutunayan lamang niya ang pangangibabaw ng harang. Bahagya pa lamang niyang natatapos ang kanyang pangungusap bago nagpakawala si Fang Yi. Isang dambuhalang haligi ng apoy ang bumagsak sa kalasag, na nag-iwan sa nagmamayabang na Lord of the Earth sa matinding gulat. Habang ang mga natatarantang reporter ay sumisigaw at nagkakandara pa para sa kanilang mga buhay, ang mga SSS class na alarm ay patuloy na tumitili habang ang antas ng sakuna ay tumataas ng higit sa sukat na na-trigger ng nakatatakot na shockwave ng solar fire. Tinitingnan ang nawasak na harang, casual na inamin ni Fang Yi na medyo namangha siya na nakaligtas ito sa isang direktang tama mula sa kanyang kapangyarihan ng Sun God. Nang may malamig at nagbabantang tingin, ibinulong niya na ang isang tama ang kanilang limitasyon at nagpadaloy ng isa pang dambuhalang alon ng sumasabog na solar energy. Muli siyang nagpakawala, na nag-trigger ng isang mapangwasak na pagsabog ng init at liwanag na ganap na nagpalakas ng kanyang unang atake. Na agad na naglaho sa harang ng karagatan patungo sa isang dambuhalang ulap ng singaw. Doon sa ilalim ng dagat na control room, ang pagkawasak ng harang ay nag-trigger ng isang brutal na espiritual na backlash, na nag-iwan sa mga mananaliksik na umuubo ng dugo at bumabagsak sa matinding dusa. Kalmadong lumulutang sa kalangitan, malamig na inutusan ni Fang Yi ang Lord of the Earth na huminto sa pagtatago at harapin ang kanyang kapahamakan. Ang Lord of the Earth ay tumangala sa di paniniwala, isinusumpa kung paano nakakuha si Fang Yi ng gayong makapangyarihang pagkakataon. Pinagpapawisan at galit na galit, inamin niya na ang presensya ng sealer ay higit na nakatataas kaysa noong sumalakay siya sa kanilang bansa, pero tumanggi siyang sumuko. Nagkaroon siya ng isang baluktot na ngiti, na napagtatantong ang palabas na ito ang kanyang gintong tiket. Kung mapatay niya ang sealer dito, ang kanyang pandaigdigang katayuan ay mabilis na tataas. Desperado, inihampas niya ang kanyang kamay sa lupa, na nagpadurog sa kalye ng lungsod patungo sa isang dambuhalang kalaliman. Mula sa bunganga, lumitaw ang kanyang pinakamalakas na alas. Ang dambuhalang higanti ng lupa, ang malaking stone golem ay nakatayo sa itaas ng mga skyscraper, na nagpapayanig sa lungsod. Ang nakatatakot na halimaw ay nakatutok sa ibabaw ni Fang Yi, pero ang ating bida ay hindi man lang kumurap, nananatiling ganap na kalmado. Sumigaw ang Lord of the Earth para sa kanyang higanting golem na durugan ng sealer ng pira-piraso. Ang nilalang ay umabot, na naghahadyas ng isang dambuhalang anino sa ibabaw ni Fang Yi habang naghahanda itong durugan siya.